Lumabas sa investigasyon ng Philippine National Police o PNP na suicide ang dahilan ng pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. At batay naman po sa nakalap na mga ebidensya at resulta ng autopsy, wala pong indikasyon ng foul play sa pagkamatay ng dating DPWH official. Kaya man nilinaw ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates na bagamat itinuturing na suicide ang anggulo sa pagkamatay ni Cabral, inaantay pa rin ng pambansang pulisya ang pinal na resulta ng investigasyon. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar, hindi pa ba conclusive yun? Bakit pa meron pang gagawin pang investigasyon? Paano yun? Alex, nais kasi ng mga otoridad na makatiyak doon sa totoong dahilan itong pagkamatay ni Jose Cabral. Bagaman base doon sa resulta ng kanyang autopsy ay lumalabas na consistent yan doon sa pagkahulog sa bangin na may taas na 30 talampakan o katumbas ng 10 palapag na gusali. Pero ayon sa otoridad, wala silang nakita na ebidensya ng foul play doon sa crime scene maging doon sa kanyang sasakyan. Blunt force trauma caused by fall. Yan ang lumabas sa resulta ng isinagawang autopsy sa labi ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na natagpuan sa bangin sa Tuba, Benguet noong Huwebes. Ang mga tinamong pinsala sa katawan, consistent daw sa pagbagsak mula sa 30 metrong bangin na kasing taas ng 10 palapag na gusali. Wala naman daw nakitang ebidensya ng foul play ang mga investigador sa crime scene at sa sasakyan nito. Kaya naniniwala si DILG Secretary John Vic Rimulya na nag-suicide si Jose Cabral na naharap sa matinding kontrobersiya kaugnay sa korupsyon sa mga proyekto ng DPWH. Ito rin ang lumalabas ngayon sa investigasyon ng PNP base sa mga nakalap na ebidensya. Of course, it shows that the pieces of evidence that were gathered shows that there is a suicide. Pero hindi pa natin masabi. Let the investigators complete the investigation, comparing every pieces of evidence, every statement, and every witness, whether pati itong mga forensic natin. Pero sa kabila nito, hindi pa rin daw clear sa investigasyon ang driver ni Cabral. Susuriin din ang laman ng kanyang cellphone. Lahat ng mga personalities, lahat ng mga ebidensya na nandun ay isasubject natin sa investigation. And the driver will be subjected to investigation. That's why person of unless may clear na natin. Nakatakda namang applyan ng search warrant ng otoridad ang cellphone at iba pang gadget ni Cabral na malaking tulong daw sa kanilang investigasyon. Kasama sa alamin nila kung may natatanggap na banta si Jose Cabral sa kanyang seguridad. Alex, naglabas ng subpoena itong Office of the Ombudsman para doon sa mga electronic devices. Kasama na yung cellphone na inisyu ng DPWH dito kay Jose Cabral. Yan daw ay ilalim sa forensic investigation para matukoy kung may mga data dyan na pinakailaman, binago o dinilit sa harap ng isinasagawang investigasyon sa flood control anomaly. Alex? Okay, Mar, kinukonsidera rin ba ng pambansang pulisya or any investigating body with regards doon sa previous niyang panayam na kung suicide ito, talagang tumalon siya doon sa bangin, di ba ang kanyang kinakatakutan, fear of heights. Paano maayos yung ganong kanilang investigasyon? Alex, kasama yan sa mga ikinukonsidera sa investigasyon ng PNP at yung iba't iba pang mga espekulasyon na lumalabas ngayon dito nga sa pagkamatay ni Jose Cabral. Pero ang pagtitiyak na otoridad, ibabase nila itong kanilang investigasyon doon sa mga makakalap na physical evidence at doon sa mga scientific evidence. Ang sinasabi kasi nitong si Secretary Rimulya, kung ito ay aksidente na nahulog doon sa bangin, sana ay merong mga pinsala ito doon sa lower
lower part ng kanyang katawan, no? Sa binte halimbawa kung siya ay nadulas. Pero lumalabas daw do sa resulta ng autopsy na unang tumama dito kay Yusek Cabral ay yung kanyang ulo, kaya nagdulot yan ng matinding pinsala. Na yan naman daw ay consistent doon sa lumalabas ngayon na resulta na posible na siya ay tumalon at nag-suicide doon sa bangin na yan. At kailan Alex. natin malalaman na Mar na ang kanilang resulta ng investigasyon ay final and masasabi natin conclusive na. Dahil nga kanina sinasabi niya na sabi ng DLG suicide nga ito, pero antayin pa natin ang investigasyon. Mahirap ay reconcile yun na Mar. Yes, Alex, yan ay pag natapos ng tingnan lahat ng anggulo, no? Sa ngayon kasi all evidences ay leading daw doon sa posibilidad na nag-suicide itong si Yusek Cabral. Pero kailangan nilang silipin pa yung mga ebidensya na posible lang makalap, yung mga statement at yung forensic evidence o forensic examination doon sa mga cellphone at nung kanyang driver at yung mga gadget nitong si Yusek Cabral para nga malinawan talaga at mabigyan din na itong ang kinamatay ni Yusek Cabral ay talagang suicide at walang foul play na nangyari dito. Based naman sa initial result, Alex, walang nakita na mga senyales ng struggle doon sa loob ng sasakyan. Wala raw mga marka ng mga dugo. Wala ring nakitang ibang sugat dito sa katawan ni Cabral maliban doon sa mga tinamo niya doon sa pagkahulog doon sa bangin na yan. At wala ring nakitang any tissues doon sa kanyang mga fingernails na posibleng isa sa mga tinitingnan ng otoridad, no, kung ang biktima ay nanlaban doon, kung talagang pinwersa o may nangyaring foul play doon sa kanyang pagkamatay. So lahat ng yan ikinukonsidera ng otoridad, pero sa ngayon base sa mga hawak nilang ebidensya, Alex, ay ang paniniwala ng otoridad ay nag-suicide itong si Yusek Cabral. At Alex. panghuli siguro, Mar, ang mga labiban ni Cabral ay naibigay na sa pamilya. Dahil I understand, meron yata mga ulat na parang nagkakaroon pa ng bargaining, no? Ibigay yung mga gamit niya, mga epektos niya, bago namin i-release yung katawan. May mga ganun bang usapan? Well, Alex, base sa impormasyon natin, no, pagkatapos ng sumalang sa autopsy, ay na-release na rin sa pamilya itong labi ni Yusek Cabral at siya nga ay sinasabi na nakatakdang iburol dito sa Arlington sa Quezon City. Pero sa ngayon, wala pa tayo schedule kung kailan magsisimula o bubuksan ba sa publiko yung burol nitong si Yusek Cabral. At Alex, ang sinasabi ng PNP dito, yung mga naiwan na gadget, no, na na-turn over ng pulisya sa kanyang pamilya ay magiging subject yan ng search warrant na i-apply ng otoridad. Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, Mar Gabriel. Mata natin, dyan po sa Campo Crame.